Sa simula, hindi ko akalaing mahuhulog ako sa ganitong sitwasyon. Ako si Mia, isang simpleng babae na laging nalulunod sa mga pangarap ng pag-ibig na tila mga bituin sa langit. Kumikislap, ngunit mailap. Nakilala ko si Adrian sa isang pagtitipon ng mga kaibigan. Siya ang tipo ng lalaking agad mong mapapansin dahil sa kanyang tindig at karisma. Hindi nagtagal, naging kami, at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang saya ng tunay na pag-ibig. Ngunit, sa likod ng mga ngiti at tawanan, may isang lihim na unti-unting bumabalot sa akin. Isang damdaming hindi ko maipaliwanag, isang pagnanasa na hindi ko dapat maramdaman. Kay Marco? Ang matalik na kaibigan ni Adrian. Nagsimula ito sa mga simpleng pag-uusap. Si Marco ay may kakaibang talino at husay makipagpalitan ng kuro-kuro na tila ba walang ibang tao sa paligid. Sa bawat tawa niya, may kung anong kumikiliti sa puso ko, isang kilig na pilit kong itinatanggi. Isang gabi, may naganap na hindi ko inaasahan. Ang barkada ay nagkayayaang magpunta sa isang beach resort para mag-relax at mag-enjoy. Habang nasa tabing dagat kami, abala sa kani-kaniyang ginagawa ang lahat. Si Adrian ay naglalaro ng volleyball kasama ang iba naming kaibigan, habang ako na may nakaupo sa buhangin, pinagmamasdan ang mga alon. Noon ko napansin si Marco, nakatayo sa malayo, tila may iniisip na malalim. Lumapit siya sa akin, dala ang isang malamig na inumin. "Mia, okay ka lang ba? Parang ang lalim ng iniisip mo," tanong niya. Ngumiti ako, pilit pinapakalma ang tibok ng puso ko. "Oo naman, nag-e-enjoy lang sa view." Ngunit sa totoo lang, hindi ko maalis sa isip ko ang kakaibang koneksyong nararamdaman ko sa kanya. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mga mata. Mga matang tila naglalaman ng mga lihim na nais kong tuklasin. Sa kabila ng aking mga pangarap at plano kasama si Adrian, heto ako, naguguluhan at natatangay sa agos ng sariling damdamin. Ang gabi ay naging mas malamig, ngunit ang usapan namin ni Marco ay tila nagpapainit sa paligid. Napag-usapan namin ang maraming bagay, mula sa simpleng mga hilig hanggang sa malalim na mga pangarap. At sa gitna ng masayang kwentuhan, bigla siyang naging seryoso. "Mia," sabi niya, halos pabulong. "May mga bagay na hindi natin inaasahang mangyayari. At minsan, ang puso natin ang nagdadala sa atin sa hindi inaasahang landas." Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon, kaya't napatingin na lang ako sa kanya. Ang puso ko'y kumabog ng mabilis, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pag-asang hindi ko dapat maramdaman. "Mia, bakit ka tahimik?" tanong niya, tila nag-aalala. Ngunit bago ko pa man masagot ang tanong niya, nakita ko si Adrian na papalapit sa amin. May dala ring inumin. Ngumiti siya sa akin at biglang nawala ang mga salitang nais kong sabihin. "Uy, bakit parang seryoso ang usapan niyo?" Biro ni Adrian habang umupo sa tabi ko. Napangiti ako, pilit itinatago ang mga damdaming hindi ko dapat ipakita. "Wala, Adrian, nagkukulitan lang kami ni Marco." Ngunit sa loob-loob ko, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik. Paano kung ang puso ko'y masadlak sa isang pag-ibig na hindi ko dapat maramdaman? Sa mga nagdaang araw, hindi ko maiwasang mapansin kung paanong ang bawat sandali ko kasama si Marco ay tila isang sikretong larawang nakatago sa likod ng aking isipan. Si Marco, ang kaibigan ng nobyo kong si Adrian, ay naging bahagi ng buhay ko sa paraan na hindi ko inaasahan. Sa tuwing kami magkakasama, may mga ngiti at tawa na nag-uugnay sa amin. Ngunit may mga lihim na damdamin na hindi ko maamin kahit sa sarili ko. Isang gabi, nagpasya si Adrian na magdaos ng simpleng salusalo sa kanyang bahay. Tila isang perpektong pagkakataon para makasama ang mga kaibigan, at sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon
na magkakasama kami ni Marco. Sa gabing iyon, naglakbay ang aking isipan sa mga alaala ng aming mga pag-uusap na puno ng kahulugan at mga pag-asang hindi ko mawari. Habang abala si Adrian sa paghahanda ng pagkain, lumapit sa akin si Marco. Sa kanyang mga mata ay may kislap na nagtatanong, tila ba may lihim na nais niyang ipahayag. Minsan, ang mga bagay na hindi natin sinasabi ay ang pinakamahalaga. Bulong niya, habang nakatingin sa akin, ng malalim. Napalunok ako. Ano nga ba ang kanyang pinapahiwatig? Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, may bahagi sa akin na nais sumagot sa kanyang tanong. Nais sabihin ang lahat ng damdaming matagal ko nang ikinukubli. Dapat ba natin itong pag-usapan? Tanong ko, habang sinikap kong itago ang panginginig ng aking tinig. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng pangunawa. Kung handa ka na! Sa kabila ng ingay ng mga nag-uusap at nagtatawanan sa paligid, para bang kami ni Marco lang ang naroroon. Ang puso ko'y nagbabaga sa kaba habang naglalakad kami papunta sa isang tahimik na sulok ng bahay. Marco, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Alam kong hindi tama, pero saglit akong natigilan. Kinukumbinsi ang sarili na ipagpatuloy ang dapat kong sabihin. May nararamdaman ako para sa iyo na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung ano ang reaksyon niya. Ngunit nang tumingin ako sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang uri ng pag-unawa na tila nagpakalma sa akin. Alam ko, sagot niya, sa isang mababang tinig. Dahil pareho tayo. Parang biglang bumagal ang oras. Ang confession na iyon ay nagbigay sa akin ng isang uri ng kapanatagan. Ngunit sa parehong pagkakataon, isang dagundong ng guilt ang bumalot sa akin. Paano ko sasabihin kay Adrian? Paano ko haharapin ang katotohanan na ang damdamin ko ay nasa pagitan ng dalawang lalaking parehong mahalaga sa akin? Habang nag-uusap kami ni Marco, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Hindi madali ang aming pinagdadaanan, ngunit alam naming hindi rin kami maaaring magkubli sa likod ng aming mga damdamin. Nagsimula kaming magplano. Magsimula kaming mag-isip ng paraan kung paano namin haharapin ang mga susunod na hakbang. Ngunit bago kami makapagdesisyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Adrian, hawak ang kanyang telepono, ay lumapit sa amin. May kailangan akong sabihin sa inyo. Napalunok ako, batid ang tensyon sa paligid. Ano kaya ang gagawin niya kung malaman niyang may lihim kaming pinagtatalunan ni Marco? Nag-text si Ellie. Yung kaibigan natin. May sinabi siya tungkol sa isang bagay na hindi ko inaasahan. Tumigil siya, tila nag-aalangan. Gusto ko kayong kausapin tungkol dito. Ang kaba sa dibdib ko'y lalong tumindi. Ano ang nalaman ni Adrian? At paano niya ito sasabihin sa amin? Sa kanyang mga mata, nakita ko ang tila ba isang pagdududa, isang tanong na hindi niya mabigkas. At sa sandaling iyon, natanto ko na ang lahat ng aming pinagtatalunan ni Marco ay maaaring hindi na isang lihim. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang mga damdamin namin ay tuluyang nalantad? Biglang dumating sa akin ang isang pag-iisip. Ano kaya kung ang nalaman ni Adrian ay tungkol sa nararamdaman ko para kay Marco? Handa na ba akong harapin ang katotohanan kahit na ang ibig sabihin nito ay maaaring masaktan ng isa sa kanila? Habang nakatingin kami sa isa't isa, alam ko na ang susunod na mga hakbang ay magiging komplikado, puno ng pag-aalinlangan at tanong. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang sigurado, ang gabi iyon ay hindi matatapos. Nang walang mga pagbabago, mga desisyon, at mga katotohanang dapat harapin. At sa kabila ng lahat ng takot at pagkabahala, alam ko na ang pag-amin ay simula ng isang bagong kabanata, isang kabanatang puno ng pag-asa, kahit na sa gitna ng lahat ng kawalang katiyakan.
Sa mga araw na lumipas, tila isang malaking labirinto ang mundo ko. Hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko para akong nahuhulog sa dalawang magkaibang hukay. Si Leo, ang nobyo ko, ay palaging nandyan para sa akin. Maalaga siya, maunawain, at higit sa lahat, mahal na mahal niya ako. Pero si Marco, ang matalik na kaibigan ni Leo, ay nag-iwan ng kakaibang marka sa puso ko. Hindi ko alam kung paano o bakit, pero sa tuwing magkasama kami, may hindi maipaliwanag na kuryente akong nararamdaman. Isang gabi, nagkayayaan kaming magkakaibigan na mag-camping sa isang resort sa Laguna. Kasama sina Leo at Marco, pati na rin ang ilan pa naming kaibigan. Ang hangin ay malamig at presko, perpekto para sa isang gabi ng bonfire, tawanan at kwentuhan. Habang nag-aayos kami ng aming mga gamit, napansin kong panay ang tingin sa akin ni Marco. May kung anong init sa mga mata niya na nagpatindig sa balahibo ko. Habang abala si Leo sa pag-aayos ng tent, lumapit si Marco sa akin. "Kailangan mo ba ng tulong?" Tanong niya. Kaswal ang tono, pero may kakaibang timbre sa kanyang boses. Tumango ako, pilit na hindi pinapahalata ang kaba sa dibdib ko. Habang nag-uusap kami, tila may sariling mundo ang paligid namin. Hindi ko na naririnig ang ingay ng iba naming kaibigan, ang tawa ni Leo, ang awit ng mga ibon. Para kaming nasa isang tahimik na kaharian, kami lang, walang iba. "Alam mo, matagal na kitang gustong makausap ng ganito," sabi ni Marco, habang inaayos ang mga kahoy para sa bonfire. May mga bagay lang na hindi ko masabi. Tumigil ako sa ginagawa ko, nag-aabang ng kasunod na sasabihin niya. Ano? Ano yun?" Tanong ko. Pilit na kalmado ang boses kahit na ang puso ko'y nagwawala sa kaba. Alam kong hindi dapat. Pero iba ang nararamdaman ko para sa'yo. Anya, mabagal, tila nag-iingat sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Nanlaki ang mata ko. Hindi makapaniwala sa narinig. Simula pa lang, alam kong espesyal ka. Pero nang makita ko kung gaano kakasaya kasama si Leo, pinilit kong kalimutan. Pero hindi ko kaya. Parang may bumagsak na bomba sa harapan ko. Hindi ko alam kung paano magre-react. Gusto kong magsalita, pero tila nakalunok ako ng buhangin. "Marco, hindi. Hindi ko alam." Tugon ko, nanginginig ang boses. Alam kong mahirap, alam kong mali, pero gusto ko lang malaman mo. Pagpapatuloy niya, ang mga matay puno ng pag-asa. "Kahit paano, sana maintindihan mo." Nang gabing iyon, habang nakaupo kami sa paligid ng bonfire, hindi ko matanggal sa isip ang sinabi ni Marco. Sa bawat tawanan, sa bawat palitan ng kwento, ang mga mata niya ay palaging nakatuon sa akin. At si Leo, masaya at walang kamalay-malay sa mga nagaganap sa puso ko. Matapos ang ilang oras, nagpasya ang iba naming kaibigan na maglakad-lakad sa paligid ng resort. Naiwan kami ni Leo at Marco sa bonfire. Tahimik, pero hindi komportable. "Masaya ka ba?" Tanong ni Leo, habang hawak ang kamay ko. Tumango ako, pilit na ngumiti. Alam kong dapat akong maging masaya, dahil siya ang kasama ko. Pero ang isip ko'y bumabalik sa mga mata ni Marco, sa mga salitang binitawan niya kanina. Nang magpaalam si Leo na magtungo sa restroom, naiwan kaming dalawa ni Marco. Ang katahimikan ay parang isang makapal na ulap na bumabalot sa amin. "Salamat sa pakikinig kanina," bulong ni Marco habang nakatitig sa apoy. "Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos nito, pero gusto kong malaman mo na totoo ang lahat ng sinabi ko." Bago pa man ako makasagot, bumalik na si Leo, dala ang ilang inumin. "Cheers para sa magandang gabi!" Sigaw niya, puno ng sigla. Pilit akong nangungumiti, habang ang puso ko'y tila naglalaban sa sariling labanan. Sa mga sumunod na araw, hindi na ako mapakali. Alam kong mali ang nararamdaman ko para kay Marco, pero hindi ko maalis ang pag-iisip sa kanya. Hanggang sa isang gabi,
Nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Pwede ba kitang makausap? Kahit saglit lang. Nag-aalangan ako, pero sa huli, nagdesisyon akong makipagkita. Dinala niya ako sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Isang maliit na simbahan sa labas ng bayan, tahimik at payapa. Bakit dito? Tanong ko. Habang pasok kami. Para makapag-isip tayo ng maayos, sagot niya, ang boses ay puno ng tiwala. Para malaman natin kung ano talaga ang nararamdaman natin. Habang nakaupo kami sa loob, isang desisyon ang nabuo sa isip ko. Naisip kong kailangan kong maging tapat sa sarili ko. Kahit na ang katotohanan ay masakit para sa akin, para kay Leo at para kay Marco. Ngunit bago ko pa man masabi ang desisyon ko, biglang bumukas ang pinto ng simbahan at pumasok si Leo, ang mukha ay puno ng galit at pagtataka. Anong ginagawa niyo dito? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa damdamin. Sa harap ng dalawang lalaking mahalaga sa akin, alam kong kailangan kong pumili, isang desisyon na maaaring magbago sa takbo ng buhay ko. Ngunit sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang revelasyon ang lumitaw. Alam ko na ang lahat, sabi ni Leo, ang mga matay puno ng luha. At may sarili akong lihim na kailangan sabihin. Sa bawat hakbang ko papunta sa coffee shop na madalas naming tambayan, nararamdaman ko ang bigat ng mga desisyon ko. Hindi ko maipaliwanag, pero tila may kung anong puwersang humihila sa akin. At ang puwersang iyon ay hindi ang nobyo kong si Adrian, kundi ang kaibigan niya, si Marco. Sa kabila ng lahat, alam ko kung gaano kabait si Adrian. Mahal niya ako, at mahal ko rin siya. Ngunit bakit ganito ang nararamdaman ko para kay Marco? Pagkapasok ko sa loob ng shop, bumungad sa akin ang amoy ng sariwang brewed coffee at ang banayad na tunog ng jazz music na palaging umaaliw sa mga kliyente. Nakaupo na si Adrian sa dati naming pwesto at nginitian ako ng matamis. Ang tagal mo yata, mahal. Bati niya habang inaabot ang aking kamay at hinila ako palapit sa kanya. Nginitian ko siya pabalik, ngunit ang isip ko'y sa ibang tao nakatuon. Nakaupo sa isang sulok si Marco, abala sa pagbabasa ng isang libro. May kung anong misteryo sa kanya na palaging umaakit sa akin. Ang kanyang mga mata, kapag nagtama ang mga ito sa akin, ay tila may sinasabi. Mga salitang, hindi ko marinig, ngunit ramdam ko. Anong iniisip mo? Tanong ni Adrian, sabay hawak sa aking pisngi. Nang bumalik ang diwa ko sa kasalukuyan, napansin kong kanina pa pala ako nakatitig kay Marco. Wala naman. Medyo pagod lang siguro ako. Palusot ko. Sabay lingon sa menu na nakapaskil sa dingding. Hindi ko alam kung nakahalata si Adrian, pero nagpatuloy siya sa pagkukuwento tungkol sa kung paano sila naglaro ng basketball ni na Marco noong isang gabi. Si Marco, ang galing talaga. Parang hindi nauubusan ng lakas. Sambit ni Adrian, puno ng paghanga sa kaibigan. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, lalo kong nararamdaman ang sakit ng katotohanan. Alam kong hindi tama ang nararamdaman ko. Si Marco ay kaibigan ni Adrian at ako ang nobya ni Adrian. Ngunit bakit parang may puwang sa puso ko na si Marco lamang ang makakapuno? Nagpatuloy ang pag-uusap namin ni Adrian, ngunit ang bawat sagot ko ay tila automatiko na lamang. Ang isip ko'y naglalakbay sa mga alaala kung saan kaming dalawa ni Marco ay nagkakasama sa mga di inaasahang pagkakataon. Ang mga simpleng pag-uusap namin sa tuwing nagkakasabay kami sa daan, ang mga tawanan, at ang mga tingin na tila may ibig sabihin. Pwede ba tayong maglakad-lakad mamaya? Tanong ni Adrian. Umayon naman ako, bagamat ang puso ko'y hindi mapakali. Gusto kong makausap si Marco, kahit man lang para linawin ang lahat. Ang nararamdaman ko, ang nararamdaman niya. Matapos ang ilang oras, lumabas kami ni Adrian sa coffee shop.
Naglakad kami sa kahabaan ng park habang hawak niya ang aking kamay. Ngunit sa bawat hakbang, ang bigat sa aking dibdib ay lalong bumibigat. Hindi ko na kaya. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nararamdaman ni Marco para sa akin. Habang naglalakad kami ni Adrian, biglang sumulpot si Marco. "Uy Adrian, anong ginagawa niyo rito?" Tanong niya, puno ng kasiyahan. Hindi ko alam kung paano ko itatago ang kaba ko. "Naglakad-lakad lang. Ikaw anong balita?" Sagot ni Adrian. Sumali sa amin si Marco sa paglalakad. Sa kabila ng normal na pakikitungo ni Adrian kay Marco, ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin ni Marco. May mga pagkakataon na nagtatama ang aming mga mata, at sa bawat pagkakataon, tila may sinasabi ang kanyang mga mata. Mga salitang, hindi ko marinig, ngunit ramdam ko. "Samantha," biglang tawag ni Marco sa akin, habang si Adrian ay naglalakad ng mas mabilis sa unahan namin. "Pwede ba kitang makausap ng saglit?" Natigilan ako. Alam kong ito na ang pagkakataon para maliwanagan ako sa lahat. Tumango ako at naglakad kami papunta sa isang bahagi ng park na mas tahimik. "Sam, alam kong hindi tama ito, pero gusto kong malaman mo na matagal na kitang gusto." Napatigil ang mundo ko. Ang mga salitang iyon ay parehong nagbibigay ng kasiyahan at takot sa akin. Alam kong ito ang huling bagay na dapat kong marinig mula sa kanya. Ngunit ito rin ang bagay na matagal ko nang inaasam. Paano ko haharapin si Adrian, ang nobyo ko, na wala kaalam-alam sa sitwasyon? Bago pa man ako makasagot, biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Habang tinitingnan niya ito, biglang nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. "Adrian, nakakita ng mensahe. Alam na niya." Sa sandaling iyon, ang takot ay bumalot sa akin. Ano ang nalaman ni Adrian? Paano niya ito nalaman? Hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito, pero alam kong hindi na ako pwedeng umatras pa. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Mabilis ang tibok ng puso ko habang nakaupo ako sa gilid ng kama. Sa liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana, naglalaro ang mga anino sa kisame, tila ba sinasalamin ang kaguluhan ng aking isipan. Pagod na akong magtago, ngunit saan nga ba ako magsisimula? Paano ko haharapin ang mga damdaming pilit kong itinatago sa sarili ko? Si Leo, ang nobyo ko, ay isang mabuting tao. Mahal na mahal ko siya, ngunit may isang bahagi ng puso ko na hindi ko maitatangging umaasa sa ibang tao. Si Marco, ang matalik na kaibigan ni Leo. Sa bawat oras na magkasama kami ni Marco, ramdam ko ang isang uri ng koneksyon na hindi ko pa naramdaman kahit kanino. Ngunit alam kong isang malaking pagkakamali ang mahulog sa kanya. Isa akong taksil sa sariling damdamin at sa relasyon namin ni Leo. Isang gabi, habang nag-iinuman kami ni Leo at Marco sa aming apartment, hindi ko maiwasang mapansin ang mga matang tumitingin sa akin mula sa kabilang bahagi ng mesa. Si Marco iyon. May kung anong emosyon sa kanyang mga mata na tila ba nagsusumamo, ngunit agad niya itong itinago nang magtama ang aming mga paningin. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi, kaya't agad kong binaling ang atensyon kay Leo na abala sa pagkukuwento tungkol sa kanilang nakaraang hiking trip. "Alam mo, dapat sumama ka sa susunod, babe," ani Leo sabay yakap sa akin. Magiging masaya iyon, lalo na't kasama si Marco. Napangiti ako, ngunit may bahagi ng aking konsensya na kumakabog sa kaba. Alam kong hindi dapat ako nahuhulog kay Marco, ngunit parang may isang puwersang nagtutulak sa akin palapit sa kanya. Tumango na lamang ako, nagtatangkang itago ang pag-aalala sa aking mga mata. Kinabukasan, nagising akong mag-isa sa apartment. Si Leo ay maagang umalis para sa kanyang trabaho, at alam kong may oras ako para pag-isipan ng lahat. Habang nagkakape sa balkonahe, sinubukan kong alamin kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. Mahal ko si Leo,
Ngunit bakit hindi ko maalis sa isip si Marco? Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang nag-ring ang aking cellphone, si Marco. Kinabahan ako, ngunit sinagot ko pa rin ang tawag. Hello? Hi, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Marco, may halong pag-aalinlangan ang boses niya. Sure, anong meron? Sagot ko. Pilit na pinapanatili ang normal na tono ng aking boses. Pwede ba tayong magkita? Importanteng kailangan kitang makausap tungkol kay Leo, sagot niya. Nabigla ako. Bakit kailangan niya akong makausap tungkol kay Leo? May nangyari bang hindi ko alam? Nag-aalangan man, pumayag ako. Nagkasundo kaming magkita sa isang maliit na cafe na madalas naming pinupuntahan kasama si Leo. Pagdating ko sa cafe, nakita ko agad si Marco na nakaupo sa isang sulok, parang aligaga. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo at sinalubong ako. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Walang anuman. Ano bang nangyari? Tanong ko habang umupo sa tabi niya. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Kailangan mong malaman ito. Ayokong itago pa sa'yo, pero si Leo. May ibang babae siya. Naramdaman kong parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng salitang iyon. Matagal ko nang alam, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Ayokong masira kayo, pero hindi ko na matiis na makitang nahihirapan ka. Paliwanag ni Marco, halatang nag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang mga salitang iyon ay parang pumunit sa aking puso. Naghalo-halo ang emosyon sa loob ko, galit, pagtataksil, at katanungan. Paano nangyari ito? At bakit hindi ko ito napansin? Paano mo nalaman? Tanong ko. Nanginginig pa rin ang boses ko. Nakita ko sila minsan sa isang restaurant. Hindi ko agad sinabi kasi umaasa akong tapos na iyon. Pero hindi yata. Hindi ko na kayang manahimik pa. Sagot ni Marco, puno ng pagsisisi. Nakatitig ako sa kanya at sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, may kung anong kapanatagan akong nadarama, ang malaman na may isang tao pa ring nagmamalasakit sa akin. Ngunit, ano ang gagawin ko ngayon? Paano ako haharap kay Leo? Nang biglang may pumasok na mensahe sa aking cellphone. Galing kay Leo. Babe, miss na kita. Usap tayo mamaya. Isang simpleng mensahe, ngunit puno ng kasinungalingan. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Ngunit isang desisyon ang kailangan kong gawin. May isang puwersang pumipigil sa akin na sumagot at sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano na ang mangyayari sa aming tatlo? Hindi ko man alam ang sagot sa ngayon, ngunit isang bagay ang sigurado. Kailangan kong malaman ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Ngunit paano kung ang katotohanan ay magdadala ng higit pang sakit kaysa sa inaasahan ko? Sa mga nagdaang araw, pakiramdam ko'y parang nasa gitna ako ng isang pelikula na puno ng mga eksenang hindi ko inaasahang mangyari sa totoong buhay. Nagsimula ang lahat sa simpleng pagkakaibigan, isang pagkakaibigan na unti-unting nagbunga ng damdaming hindi ko inaasahan. Ako si Mia at ang kwento ko'y puno ng komplikasyon. Isang pag-ibig na hindi ko dapat nararamdaman para sa best friend ng nobyo ko. Si Leo, ang nobyo ko, ay isang mabuting tao. Maalaga siya, matalino, at higit sa lahat, mahal na mahal niya ako. Pero sa likod ng bawat ngiti at yakap niya, may bahagi ng puso ko na tila hinahanap ang ibang bagay. Isang bagay na natagpuan ko sa mga mata ni Adrian. Si Adrian ay kaibigan ni Leo at naging kaibigan ko na rin. Sa kabila ng lahat, hindi ko maipaliwanag kung paano nagsimulang mamukadkad ang damdamin ko para sa kanya. Isang gabi, nagdesisyon akong makipagkita kay Adrian sa isang maliit na kafe na madalas naming pinupuntahan. Ang hangin ay malamig at ang liwanag ng buwan ay tila nagtatago sa likod ng mga ulap. Umupo kami sa isang sulok
At doon ko naramdaman ang bigat ng mga susunod kong sasabihin. Kailangan ko nang magtapat. Hindi ko na kayang magpanggap. Adrian, may kailangan akong sabihin sa'yo. Bungad ko, habang pinaglalaruan ang tasa ng kape sa harap ko. Anong meron, Mia? Tanong niya, ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala. Sa pagkakataong iyon, naramdaman kong bumibigat ang aking dibdib. Paano ko nga ba sasabihin sa kanya ang nararamdaman ko? Napakalaking kasalanan nito. Kasalanan sa nobyo kong si Leo at kasalanan sa pagkakaibigan nilang dalawa. Pero sa kabila ng lahat, kailangang mabatid ni Adrian ang totoo. Adrian, hindi ko alam kung paano ito nangyari pero... Tumigil ako sandali, huminga ng malalim. Mahal kita. Bumagsak ang katahimikan sa pagitan namin. Nakatingin lang siya sa akin, tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip ni Adrian at sa bawat segundo ng katahimikan, parang lalo akong kinakain ng guilt. Mia, mahal mo si Leo, di ba? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng confusion. Oo, mahal ko siya. Pero... Sagot ko. Habang ang mga mata ko'y nagbabadyang pumuno ng luha. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko para sa'yo. Nagpatuloy ang katahimikan. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking mga balikat. Paano ko haharapin si Leo? Paano ko haharapin ang sitwasyong ito nang hindi nasasaktan ng lahat ng tao sa paligid ko? Mia, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, sabi ni Adrian, habang hinawakan ang kamay ko. Ang alam ko lang, mahalaga ka sa akin. Pero si Leo ang kaibigan ko. Naramdaman ko ang init ng kanyang palad, at sa kabila ng lahat, ang simpleng haplos na iyon ay nagbigay sa akin ng kaunting kapanatagan. Alam kong mahirap ito para sa kanya, sa amin. Pero ang pakiramdam na iyon ay hindi sapat upang maalis ang guilt sa puso ko. Tama ka, Adrian. Hindi natin dapat sirain ang lahat ng ito, sagot ko. Habang pinipilit kong pigilan ang mga luhang gustong bumagsak mula sa mga mata ko. Sa gitna ng pag-uusap na yon, napagtanto kong hindi madali ang sitwasyong kinasasadlakan ko. Sa isang banda, si Leo ang taong mahal ko at ayokong saktan. Sa kabilang banda, si Adrian ang taong hindi ko kayang bitawan. Baka mas mainam kung mag-usap tayo uli pagkatapos ng ilang araw, mungkahi ni Adrian. Sinisikap na magbigay ng solusyon sa komplikadong sitwasyon namin. Kailangan mo rin sigurong mag-isip tungkol dito. Tumango ako. Alam kong tama siya. Kailangan ko ng oras para alamin ang nararamdaman ko at ang tamang gawin. Pero bago kami maghiwalay, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Mia, may isang bagay akong hindi nasabi sa'yo, sabi ni Adrian, at sa kanyang mga matay nakita ko ang pag-aalinlangan. Ano iyon? Tanong ko, habang pilit kong pinipigil ang tibok ng puso ko. Si Leo. May lihim din siya na hindi mo alam, pahayag niya, at doon nagsimula ang isang cliffhanger na hindi ko inakalang mangyayari. Ano ang lihim ni Leo? At paano ito makakaapekto sa amin? Sa sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang kwento namin. Sa likod ng bawat pagtatapat, may mga lihim pa ring nabubunyag, mga lihim na kailangang harapin. Sa paglipas ng mga araw, lalong bumibigat ang damdamin ko. Parang may mga tanikala na nakatali sa akin, hinahatak pababa, at hindi ko alam kung paano makakawala. Ang pagmamahal ko kay Adrian ay tila isang lihim na bumabalot sa bawat galaw ko, habang ang saya at katiyakan na dala ni Marco ay patuloy na nagpapasaya sa akin. Minsan naiisip ko, paano kung malaman niya? Paano kung mabunyag ang lahat ng ito? Isang Sabado ng umaga, nagpasya akong pumunta sa paborito kong tambayan. Isang maliit na kafe sa tabi ng parke kung saan madalas kong pinagninilayan ang mga nangyayari sa buhay ko. Habang nagkakape ako,
Bigla kong nakita si Adrian sa kabilang mesa. Nakangiti habang may kausap na babae. May kakaibang hilakbot na bumalot sa akin. Sino siya? Bakit naroon si Adrian? At bakit siya masaya? Hi Mia! Bati ni Adrian nang mapansin niya akong nakatingin sa kanila. Agad kong sinikap na itago ang pagkabigla at ngumiti. Oh, hi Adrian, sagot ko. Kunwari, hindi ako apektado. Ipinakilala niya sa akin si Elise, ang babae sa kabilang mesa. Kaibigan ko siya mula sa trabaho, paliwanag ni Adrian. Hindi ko alam kung bakit may kirot sa puso ko habang pinagmamasdan ko ang kanilang pag-uusap. Parang may kung anong sinasabi ang kanyang mga mata na hindi ko maintindihan. Habang nag-uusap kami, pakiramdam ko ay parang ikinukulong ako sa isang silid na puno ng tanong na wala akong kasagutan. Pag-uwi ko, hindi mawala sa isip ko si Elise. Anong nga ba ang tunay na nararamdaman ni Adrian para sa kanya? At ano ang nararamdaman ko tungkol dito? Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa akin, pero natatakot akong hanapin ang mga sagot. Sa kabila ng lahat, patuloy ang pagkikita namin ni Marco. Sa tuwing magkasama kami, tila nawawala ang lahat ng takot at pagdududa ko. Ang kanyang presensya ay parang gamot sa aking sugat, isang pansamantalang kapayapaan sa magulo kong mundo. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at halakhak, naroon pa rin ang pag-aalinlangan. Alam kong hindi ko dapat nililihim kay Marco ang nararamdaman ko para kay Adrian. Ngunit paano ko sasabihin sa kanya? Paano ko sisirain ang aming pagkakaibigan? Lumipas ang ilang linggo at patuloy pa rin ang pagdalaw ni Adrian sa kafe. Sa tuwing nakikita ko siya, ang mga tanong at pag-aalala ay bumabalik. Hanggang sa isang araw, nagulat ako nang makita ko si Marco na papalapit sa akin, hawak ang kamay ni Adrian. Mia, kailangan natin mag-usap, seryosong sabi ni Marco. Ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok. Ano ito? Ano ang nangyari? Anong meron, Marco? Tanong ko, pilit pinapakalma ang sarili. May mga bagay na hindi ko na pwedeng itago. Simula ni Marco habang nakatingin sa akin ng may lalim. Alam ko na ang lahat. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa narinig ko. Ano ang ibig mong sabihin? Ipinagtapat ni Adrian ang nararamdaman niya para sa'yo. At alam kong hindi ito tama, pero hindi ko siya masisisi. Paliwanag ni Marco, halatang nasasaktan. Napatitig ako kay Adrian. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang pag-amin. Isang pag-amin na matagal ko nang alam, ngunit binaliwala. Mia, hindi ko ginusto na magdulot ng gulo sa'yo. Sa inyo, sabi ni Adrian, puno ng pagsisisi. Pakiramdam ko ay nagkawatak-watak ang mundo ko. Ang dalawang taong mahalaga sa akin ay nasa harapan ko, puno ng kirot at pag-aalala. Paano ko aayusin ang gulo na ito? Paano ko haharapin ang katotohanan? Sa gitna ng kaguluhan, bigla kong naalala ang nararamdaman ko para kay Adrian. Ang lihim na pagmamahal na pilit kong ikinukubli. Pero naroon si Marco, ang taong palaging nariyan para sa akin, ang taong nagbibigay sa akin ng saya at katiyakan. Marco Adrian. Simula ako. Hirap sa paghinga. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Biglang nagsalita si Elise. Lumalabas mula sa likuran. Hindi lang kayo ang may lihim, Mia? Sabi niya, puno ng determinasyon. May dapat kayong malaman. Napalingon kami kay Elise. Nagtataka sa kanyang sinasabi. Ano pa ang hindi namin alam? Ano pa ang dapat naming malaman? Sa puntong iyon, ang lahat ay tila nakabitin sa isang manipis na sinulid. Ang susunod na mga salita ni Elise ay maaaring magpabago sa lahat ng bagay. Ang mga lihim at pag-amin ay tila isang bomba na nag-aabang ng pagsabog, at sa gitna ng lahat ng ito, ako'y natutuliro. Hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang nadiskubre ko sa mga susunod na sandali ay hindi ko inaasahan.
Sa bawat araw na lumilipas, ang lihim kong damdamin para kay Marco ay lalong lumalalim. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ganoon na lamang ang pagkahumaling ko sa kanya. Si Marco, ang matalik na kaibigan ni Daniel, ang aking nobyo. Alam ko ang mali, ngunit tila wala akong kapangyarihan para pigilan ang puso kong maglakbay sa landas na hindi dapat. Isang Sabado ng hapon, nagpasya akong maglakad-lakad sa parke upang mag-isip at makapagpahinga. Ang mga dahon ng puno ay nagsisimula ng magbago ng kulay, tanda ng paparating na taglagas. Habang naglalakad, narinig ko ang pamilyar na boses sa likuran ko, si Marco. "Hay Lila," bati niya habang lumalapit. Napansin kong may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, para bang may nais siyang sabihin. "Marco, anong ginagawa mo dito?" tanong ko, kahit na ang puso ko'y nagdiwang sa kanyang presensya. "Nais ko lang maglakad-lakad. Alamin mo, minsan nakakatulong sa pag-iisip ang ganitong mga gawain." Sagot niya, sabay ngiti na nagpatibok ng puso ko ng mas mabilis. Nagpatuloy kami sa paglalakad, nagkukuwentuhan ng mga simpleng bagay. Ang kanyang trabaho, ang mga plano ko sa hinaharap, at ang mga alaala ng kabataan namin ni Daniel. Ngunit sa kabila ng kaswal na usapan, may tensyon sa pagitan naming dalawa. Alam kong hindi lamang ako ang nakadarama nito. "Lila, may kailangan akong sabihin," biglang sabi ni Marco. Tumigil siya at tumingin sa akin ng diretso sa mga mata. Doon ko naramdaman ang bigat ng kanyang mga salita. "Anong kailangan mong sabihin?" tanong ko, naguguluhan ngunit handang makinig. Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin si Daniel? Mula pa noong bata kami, siya ang naging kapatid ko sa lahat ng bagay. Pero hindi ko na kayang itago ito. Mahirap para sa akin, pero kailangan mong malaman. Huminga siya ng malalim. Tila nag-iipon ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang kanyang pagsasalita. "Marco, ano ba talaga ito?" Kinabahan ako, ngunit hindi ko maalis ang pag-asang may sasabihin siyang magpapalaya sa damdamin naming dalawa. "Lila, mahal kita," sabi niya sa wakas. Mga salitang tila nagpatigil sa mundo ko. Ang mga mata niya'y puno ng sinseridad at pagmamahal. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kung paano tutugon sa revelasyong ito. Ang damdamin ko ay parang isang alon na bumabayo sa dalampasigan, hindi alam kung saan hahantong. "Marco, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman," tugon ko. Ninanais na makahanap ng tamang salita ngunit bigo. Alam kong hindi ito madali para sa'yo. Alam kong may Daniel ka. Pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Sa tuwing magkasama tayo, pakiramdam ko'y ikaw ang hinahanap-hanap ng puso ko." Dagdag pa niya, puno ng emosyon ng boses. Nagpatuloy kami sa paglalakad, ngunit hindi na kami nag-uusap. Ang katahimikan ay tila isang makapal na ulap na bumabalot sa amin. Ang mga hakbang namin ay mabibigat, puno ng alinlangan at pagkalito. Sa isang bahagi ng parke, tumigil kami. Nakatingin kami sa malawak na damuhan na puno ng mga nalalagas na dahon. Tahimik ang paligid, tila nag-aabang sa susunod na mangyayari. "Marco, hindi ko alam kung paano ito haharapin. Mahal ko si Daniel, pero hindi ko rin maitatanggi na may nararamdaman ako para sa'yo. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero alam kong mali ito. Paano natin haharapin ito?" Tanong ko, umaasa na may sagot siyang magbibigay linaw sa komplikadong sitwasyon namin. "Hindi ko rin alam, Lila, pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko nais na masaktan si Daniel. Kailangan kong malaman kung ano ang nararamdaman mo para sa akin, nang sa gayon ay makagawa tayo ng tamang desisyon," sabi ni Marco, puno ng determinasyon. Bago ko pa man masagot, narinig ko ang tawag ng pangalan ko, si Daniel. Nakatayo siya sa di kalayuan, tila naghahanap sa akin.
Nagpalingalinga siya at nang makita kami ni Marco, naglakad siya papalapit. Ang puso ko'y tila tumigil sa kaba. Lila, Marco, nandito pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap, sabi ni Daniel. Ngunit may kakaibang tono sa kanyang tinig. Para bang may naaninag siyang hindi tama. Daniel? Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang sitwasyon ay tila isang bomba na handang sumabog anumang oras. Ngunit bago pa man makapagsalita si Marco o Daniel, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang bumagsak si Marco sa lupa, hawak ang dibdib. Tila nahihirapan sa paghinga. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at hirap. Marco! Sigaw ni Daniel. Tumakbo siya palapit sa kaibigan. Ang mundo ko'y biglang nagbago. Mula sa komplikado at masalimuot na sitwasyon ng pag-ibig patungo sa takot at pag-aalala sa kalagayan ni Marco. Ang hapon na iyon sa parke ay nag-iwan ng hindi inaasahang cliffhanger sa kwento ng aming buhay. Sa gitna ng kaguluhan ng damdamin, isang krisis ang dumating na walang sino man sa amin ang handa. Ang puso ko'y naglalaban-laban sa takot at pagmamahal, sa pagkakaibigan at sa mga lihim na damdamin. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nagbago. Sa mga sumunod na araw matapos ang aming engkwentro ni Lucas, pilit kong sinubukang ibalik ang lahat sa dati. Ngunit paano ba ibabalik ang isang bagay na hinding-hindi na magiging katulad ng dati? Ang simpleng pagkikita namin ni Lucas sa kapehan ay tila nag-ugat ng mas malalim na damdamin na hindi ko inaasahang mararamdaman. At sa bawat pagkakataong magkasama kami ni Daniel, ang nobyo ko, palaging bumabalik sa isip ko ang mga titig at ngiti ni Lucas. Isang hapon, nagdesisyon akong harapin ang aking nararamdaman. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nararamdaman ko para kay Lucas at kung paano ko maiaangat ang aking relasyon kay Daniel sa kabila ng lahat. Nagpunta ako sa paborito kong parke, kung saan madalas akong magmuni-muni. Umupo ako sa isang bangko at tinanaw ang mga dahon ng puno na sumasayaw sa hangin. Habang ninanamnam ko ang katahimikan, biglang nagring ang cellphone ko. Si Daniel ang tumatawag. Tila may kaba sa kanyang boses nang sabihin niyang kailangan niya akong makausap ng masinsinan. Nag-alala ako, ngunit sinubukan kong itago ito. Nagkasundo kaming magkita mamayang gabi sa dati naming tambayan. Lumipas ang oras at dumating ang gabi. Nakita ko si Daniel na nakaupo sa mesa, hawak ang isang baso ng kape. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo at sinalubong ako ng yakap. Ramdam ko ang kakaibang lamig sa kanyang yakap, na tila may gustong iparating. Bakit mo ako gustong makausap, Daniel? Tanong ko habang naupo kami pabalik sa mesa. May gusto akong sabihin sa'yo, tugon niya, habang nagiiwas ng tingin. Alam kong may nangyayari sa atin at hindi ko na kayang itago pa. Tumigil ang aking puso sa pagpitik. Sa isang iglap, lahat ng kaba, pagdududa at kalituhan ay naghalo-halo sa aking dibdib. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit ini-enjoy ang bawat sandali bago dumating ang maaaring masakit na katotohanan. May gusto kong aminin, sabi ni Daniel. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang lumabas si Lucas mula sa likuran ng isang puno at nilapitan kami. Halos hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Naramdaman ko agad ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Lucas, anong ginagawa mo rito? Tanong ko, habang ang puso ko ay tila nagwawala sa kaba. Babe, kailangan mo na itong malaman, sabi ni Lucas, diretso sa akin. Daniel, patawarin mo ako, pero hindi ko na kayang itago pa. What? Ano ba itong pinagsasasabi niyo? Halos sumabog ang ulo ko sa dami ng tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin. Napansin kong nanginginig ang mga kamay ni Daniel habang hawak ang kanyang baso. Ako dapat ang magsasabi nito, Lucas, sabi niya, puno ng hinanakit. Para sa'yo ito, hindi para sa akin,
sagot ni Lucas. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang uri ng sakit sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakikita noon. Nagpalitan ng tingin ng dalawa at sa wakas, bumaling si Daniel sa akin. Matagal na naming alam ang tungkol sa nararamdaman mo at naiintindihan ko kung bakit nagkaganoon. Sabi niya, puno ng hinanakit at pagsisisi. Hindi ko sinasadya, sagot ko, halos bulong na lamang. Hindi ko sinasadya na. Hindi ikaw ang pinag-uusapan natin, putol ni Lucas, habang si Daniel ay tila hirap na sa sitwasyon. Ako! Napatingin ako kay Lucas, hindi makapaniwala sa narinig ko. Anong ibig mong sabihin? Matagal na rin kitang mahal, amin niya, habang si Daniel ay tahimik na nakatingin sa akin, puno ng pait at unawa. At alam ni Daniel ang tungkol dito. Parang natunaw ako sa kinauupuan ko. Hindi ko inaasahan ang revelasyong ito. Sa mga oras na pilit kong nilalabanan ang aking nararamdaman, hindi ko alam na sa likod ng bawat ngiti ni Lucas ay may nakatagong damdaming hindi niya maipahayag. Huminga ako ng malalim, pilit na sinasalubong ang katotohanan na sa kabila ng lahat ng ito, kailangan kong pumili. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng anumang sasabihin, biglang bumalik sa akin ang sinabi ni Daniel kanina. Daniel, ano ba talaga ang gusto mong sabihin kanina? Tanong ko. Pilit na iniiwasan ang pagtingin kay Lucas. May iba pa akong sasabihin, tugon ni Daniel, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. At ito ay hindi tungkol sa atin o kay Lucas. May kinalaman ito sa pamilya ko. Kaya hindi ko na rin kayang magpatuloy sa ganitong sitwasyon. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit bago pa man niya maipaliwanag, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad siyang tumayo. Nagpaalam na saglit lang ito at lumayo upang sagutin ang tawag. Naiwan kaming dalawa ni Lucas sa mesa, parehong natutuliro sa mga susunod na mangyayari. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin, ngunit isang bagay ang sigurado. Sa likod ng lahat ng pagkalito at sakit, alam kong may mas malalim pang dahilan kung bakit kami narito sa ganitong sitwasyon. At sa sandaling iyon, habang kami ni Lucas ay nagkatinginan, naramdaman kong hindi pa ito ang katapusan ng lahat. Mayroon pang mas malalim na sikreto na kailangan naming tuklasin. Ngunit handa ba akong malaman ang buong katotohanan? Sa bawat araw na lumilipas, tila mas lalong bumibigat ang mga hakbang ko. Ang mga ngiti ko'y pilit na lamang at kahit ang mga mata ko'y tila nawalan na ng ningning. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na mangyayari. Narito ako, sa pagitan ng dalawang tao, dalawang damdamin, dalawang mundo. Si Marco, ang nobyo ko, ay palaging nariyan para sa akin. Hindi ko maitatanggi ang pagmamahal ko sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bahagi ng puso ko ang tila nagtataksil. Si Adrian, ang kaibigan niya, ang lihim kong minamahal. Sa tuwing magkasama kami, para akong nasa ibang mundo, isang mundo kung saan walang komplikasyon, walang pag-aalinlangan. Siya ang nagbibigay ng ngiti sa labi ko kahit sa pinakamadilim na araw. Ang gabi ng Sabado ay dumating na naman, at gaya ng nakagawian, nagkita kami ni Marco at Adrian. Nagpunta kami sa isang maliit na bar sa tabi ng dalampasigan. Habang umiinom kami ng beer, masaya ang kwentuhan, tila walang problema sa paligid. Ngunit sa loob ko, nagkakaroon ng gulo ang mga damdamin ko. Sa gitna ng tawanan, napansin kong panay ang sulyap ni Adrian sa akin. Hindi ko alam kung iniisip ko lang ba ito, pero parang may sinasabi ang mga mata niya na hindi ko mabasa. Maya-maya pa'y nagpaalam si Marco na pupunta sa restroom. Nang umalis siya, naramdaman ko ang tensyon sa pagitan namin ni Adrian. Nag-angat siya ng tingin at sa wakas, nagsalita. Alam mo bang matagal na kitang iniintindi? Sabi niya, mabagal at puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na yon,
Pero bago pa ako makapagsalita, nagpatuloy siya. Mahal kita, pero alam kong hindi kita pwedeng agawin kay Marco. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Alam kong may nararamdaman ako para kay Adrian, pero sa kabila ng lahat, hindi ko inaasahan na sasabihin niya ito. Alam kong mali, pero ang puso ko'y tila lumundag sa saya. Pero paano ko siya haharapin ngayon? Bago ko pa man mahanap ang tamang mga salita, bumalik si Marco. Nagpatuloy kami sa kwentuhan na parang walang nangyari. Pero sa loob ko, alam kong hindi na ako magiging pareho pa. May lihim na pumasok sa pagitan ng tatlo naming pagkakaibigan at iyon ang pagmamahal na hindi dapat mangyari. Pagkatapos ng gabi, umuwi kami ni Marco sa apartment niya. Tahimik ang biyahe, tila walang gustong magsalita sa amin. Nang makarating kami sa loob, nagluto si Marco ng hapunan. Habang nagluluto siya, napako ang tingin ko sa kanya. Paano ko nagagawang mahalin ang dalawang tao ng sabay? Paano kung maiaalis ang sakit na nararamdaman ko sa tuwing iniisip ko ang sitwasyon namin? Kinagabihan, habang nagpapahinga kami sa sofa, biglang nagsalita si Marco. May napapansin ka bang kakaiba kay Adrian? Tanong niya, na ikinagulat ko. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ito. Parang may gusto siyang sabihin sa akin, pero hindi ko alam kung ano. Nabahala ako sa sinabi ni Marco. Paano kung malaman niya ang lahat? Paano kung magbago ang lahat dahil sa lihim na ito? Hindi ko alam ang gagawin. Sa mga sumunod na araw, pilit kong iniwasan si Adrian. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin si Marco. Pero isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi mula sa opisina, nakatanggap ako ng tawag mula kay Adrian. Hindi ko alam kung dapat ko bang sagutin, pero sa huli, pinili kong pakinggan ang sinasabi niya. Alam kong mahirap ang sitwasyon natin, pero kailangan kong malaman kung ano talaga ang nararamdaman mo. Sabi niya, puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Gusto kong sabihin na mahal ko siya, pero ayaw kong saktan si Marco. Habang nag-uusap kami, biglang tumigil ang sasakyan sa harap ko. Bumaba si Marco, na tila nagmamadali. Hindi ko alam kung paano nangyari ito, pero alam kong may hindi magandang mangyayari. Alam ko na ang lahat, sabi ni Marco, na tila nasasaktan. Narinig ko ang usapan niyo kanina. Paano mo nagawa ito sa akin? Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Sa isang iglap, bumagsak ang mundo ko. Ang pag-amin ni Marco ay tila isang bombang sumabog sa puso ko. Sa harap ko, nakatayo ang dalawang lalaking mahalaga sa akin at alam kong hindi ko na maibabalik pa ang dati. Sa huli, isa lang ang pumasok sa isip ko. Ano ang mangyayari sa amin ngayon? Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong umiigting ang damdamin kong hindi ko mawari, parang isang pusong naglalakbay sa kawalan. Hinahanap ang tamang landas, ngunit tila laging naguguluhan. Si Carlo ang aking nobyo, mabait, maalalahanin, at palaging nandyan para sa akin. Ngunit si Leo, ang kanyang matalik na kaibigan, ang siyang bumabagabag sa aking isipan. Ang kanyang mga mata, parang may lihim na mensaheng nais ipahatid, at sa tuwing kami nagkakasalubong, may kakaibang init na bumabalot sa akin. Isang gabi, matapos ang hapunan kasama si Carlo, nagpaalam siya na pupunta sa isang conference sa ibang bayan. Mag-iisang linggo siyang mawawala. Habang siya'y nag-ayos ng kanyang mga gamit, pinilit kong ipakita ang kasiyahan sa pamamagitan ng mga ngiti. Ngunit sa loob-loob ko, nag-aalab ang katanungan. Ano kaya ang mangyayari kung wala siya? Pagkaalis ni Carlo, nagdesisyon akong maglakad-lakad sa park para makapag-isip-isip. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang maalala ang mga sandaling kasama ko si Leo. Ang kanyang mga biro, ang mga pagninilay-nilay namin sa ilalim ng mga bituin, at ang paraan ng kanyang pagtitig sa akin, tila may kakaibang koneksyon kami
na hindi ko maipaliwanag. Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang may narinig akong tinig mula sa likuran. "Andrea!" sigaw ni Leo habang kumakaway. "Nagkataon lang ba o sinadya mong makipagtagpo sa akin dito?" Biro niya, ngunit may halong pag-aalinlangan ang kanyang tono. Napangiti ako, kahit na ang puso ko'y naguguluhan. "Naglakad lang ako para makapag-isip-isip," sagot ko. Nag-alok si Leo na samahan ako habang naglalakad, at wala akong nagawa kundi pumayag. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano ito sisimulan, ngunit alam kong kailangan kong harapin ang nararamdaman ko. "Andrea, alam mo ba kung bakit palagi kitang inaabangan?" Tanong ni Leo, habang nakatingin sa malayo. Hindi ako sumagot agad. Hinayaan kong lumipas ang ilang sandali bago ko siya tinanong. "Bakit nga ba, Leo?" Tumigil siya sa paglalakad, humarap sa akin, at tinitigan ako ng mariin. "Dahil may nararamdaman ako para sa'yo na higit pa sa pagkakaibigan. Alam kong mali ito dahil si Carlo ang nobyo mo, ngunit hindi ko mapigilan. Napalunok ako sa kaba. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Sa kabila ng pagkakasala, may bahagi ng puso ko ang nagagalak sa kanyang pag-amin. Ngunit paano ko haharapin ito? "Leo, hindi ko alam," sabi ko, habang umiwas ng tingin. Mahal ko si Carlo, pero hindi ko maikakaila na may nararamdaman din ako para sa'yo. Isang katahimikan ang bumalot sa amin. Pareho kaming naguguluhan. Hindi alam kung ano ang susunod na hakbang. Ngunit sa loob ng aming katahimikan, may isang kasunduan ang nabuo, isang lihim na hindi dapat malaman ng iba. Nagpatuloy kami sa paglalakad, ngunit may bigat sa aming mga hakbang. Alam kong simula pa lamang ito ng mas malaking komplikasyon, ngunit hindi ko alam kung paano namin ito haharapin. Sa likod ng aking isipan, naroon ang takot na baka masira ang relasyon namin ni Carlo, ngunit naroon din ang pag-asa na baka may tamang daan para sa amin ni Leo. Pagdating sa dulo ng parke, huminto kami at nagpaalam sa isa't isa. "Pangako, Andrea, hindi kita bibiguin," bulong ni Leo habang inaabot ang kamay ko. Tumango ako, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pangako. Ngunit sa loob-loob ko, may pag-asang bumuo na baka kaya naming lampasan ang lahat ng ito. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko maiwasang mag-isip ng paulit-ulit. Paano kung malaman ko ni Carlo? Paano kung hindi namin mapanatili ang pagkakaibigan? Sa mga tanong na ito, napagod ako sa kakaisip at unti-unting nakatulog. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, may natanggap akong tawag mula kay Carlo. "Andrea, may nangyari," sabi niya, may halong pag-aalala sa tinig. "Hindi ako makakauwi agad. May emergency dito." Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang meron? Sa gitna ng aking pag-aalala para kay Carlo, ramdam ko rin ang pag-aalala para sa sitwasyon namin ni Leo. Ngunit sa kabila ng lahat, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Ano ang mangyayari sa amin ni Carlo at Leo kapag bumalik na siya? Habang nakatingin sa labas ng bintana, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Sa likod ng aking isipan, alam kong may paparating na bagyo, isang bagyo ng damdamin na hindi ko alam kung paano haharapin. Ngunit sa ngayon, kailangan kong maging matatag, kailangan kong malaman kung saan talaga ako dapat.